Isyo masyakaw gadulan sa Shimiluhim. Puri ng panahon, no? Sa gabing ito na tayo muli magpagtalakayan. Ako si Brother James, isang apologista ng Baptist Christianity. At lalo po sa debate nito bilang negative side at pabubulaanan ang paksa na patutunayan daw ng kabilang panig ng Biblia hindi daw salita ng Diyos. At ngayon, ay binabati po namin lahat ng mga Kristyanuhan dyan nakikinig sa live, mga supporters natin dyan. At siyempre, Diyos lamang kapurihan. No? Yatcha Shimiluhim again. Okay, next question. May alam ba kayo na early Christian around 100 AD? May alam ba kayo na nagpatotoo kung sino ang writers ng New Testament? Aware ba kayo na meron ba kayong alam o wala? Sa pangalan ngayon wala, pero may naririnig ako sa ibang mga apologists na mayroon daw. Kaya nga ang challenge ko sa inyo, kung mayroon man, magbigay po kayo ng short biography na kahit dalawa man lang sa mga gospel writers na yan, kung sino nga sila, kung kilala nga sila. Okay. Isyo masyakaw gadol din sa Shimiluhim ulit, no? Mga kaibigan, salamat po, no, sa iyong pakikinig dyan. At kung ating mapapansin, no, ang ating kaibigan naglatag siya ng mga ilang mga points. Pero tingin ko wala pong bigat yung points na yun kasi sabi niya wala dong direct speech. Ito po yung mga binanggit niya, ito po yung mga argumento laban sa kanilang Quran, hindi sa Biblia to. Yung sinasabing Kristiyano daw hindi nakatanggap ng direct speech, si Muhammad po yung hindi nakatanggap ng direct speech. Ang paniniwala kasi natin mga Kristiyano, tama yun na ang mga authors inspired sila. Ang authors ng Quran hindi known sa Quran. Sa Biblia known yun. Kasi nabanggit yung mga names nila sa Bible mismo. Whereas sa Quran, ang mga authors ay hindi nabanggit sa mismong Quran. Si Mark, Matthew, Luke, John, lahat ng mga authors, sila Peter, Paul, lahat sila Jude, lahat sila nabanggit po sa New Testament. Unlike sa Quran, which is mas problematic ang Quran, ang mga authors ay hindi kilala, walang document na nagpapatuo during the 1st century or 2nd century na kilala ang mga authors ng Quran at wala sila mismo sa loob ng Quran. So yung kanilang nilalatag dito is argumento laban sa kanilang Quran, hindi sa Bible. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, no, ang Biblia ay inspired word of God. Inspired ito galing sa Diyos. Sabi ito nababasa, the Bible is inspired word of God, nakalagay sa translation ng The Living Bible. The whole Bible is given by inspiration of God, sabi doon. Pero walang nakalagay sa kanilang Quran, which is problematic, na ang kanilang Quran ay inspired word of God. Sa isang talata na nakalagay, wala po. Mas problematic. Sabi ko nga sa inyo, ang kanyang mga nilatag na argumento ay argumento laban sa kanilang Quran. Ngayon, patutunayan natin ng mga pinaka-early testimony ng mga authors ng Bible kung sino nagpatotoo. Sabi dito sa sulat ni Origen, isang Kristiyano nung 1st to 2nd century, document sa kanyang homilies on Joshua, no? Sa kanyang sulat sa kanyang homily niya sa Joshua. Pinatotohanan niya kung sinong sumulat ng mga New Testament. Okay? This is coming from the 1st, 2nd document, no? Unlike sa Quran na kahit sa 1st, 2nd document wala talaga nagpatotoo sino sumulat. So mas superior ang Bible in terms of testimony. Now, ang sabi dito sa kanyang sulat, sa homily 7 ni Origen, isang Kristiyano, sabi niya, sa verse 1, sabi, but when our Lord Jesus Christ comes, whose arrival the prior son of noon, designated, he sends priests and apostles bearing trumpets hammered tin. The magnificent and heavenly instruction of proclamation, Matthew first sounded the priestly trumpet in his gospel. Mark also, Luke, John, each played a priestly trumpets. Even Peter cries out with the trumpets of two of his epistles, James and Jude, pinumpleto. In addition, John sounds also in this trumpet in his epistles, describes the book of Acts written by Luke. And then, the last one, Apostle Paul, with his 14 of his epistles. So dito, merong church fathers around 1st or 2nd century na patotoo kung sino ang identifiable na sumulat ng New Testament. Whereas sa kanilang Quran ay hindi mo pwedeng ikumpara argumento to kung inyong Quran mismo problematic, na wala kang mapakita sa akin na document coming from the 1st to 2nd Al-Hijra na nagpatotoo na may authors ang Quran from Surah chapter 1 to Surah chapter 114. Wala kang mapakita sa amin na document na ang Quran ay na-identify ang mga authors during that time. Sa amin meron. So doon pa lang sa superiority of testimony, mas powerful ang testimony ng Biblia kaysa sa inyong Quran. Mas problematic to. Dapat ang ina-argue mo, argumento yan sa iyong Quran, hindi sa aming Biblia.
O around 3rd century, meron ding document nagpatotoo, mga church historian, si Eusebius. Siya din na nagpatunay sa kanyang sulat sa Church History Book 1, Chapter 24, Book 3, na si Matthew talagang sumulat ng Matthew sa Gospel niya, sa Hebrews. Si Martin Luke talagang nag-publish ng Gospel, guided by Paul and the rest of the apostles, pati kay John. Sila talagang sumulat sa isa pa niyang book, sa Book 1, sa Church History, Chapter 25, na talagang si Jude, si John, in-identify na sumulat ng epistles. James din at si Peter, sumulat talaga sila. No? So this proves to us na kung saan from the first to second, third century, merong nagte-testify kung sino sumulat ng New Testament. Unlike sa Quran, na sa first, second, third, walang document na nagpo-prove kung sinong nag-identify ng sumulat ng Quran. Kahit sa surat chapter 1 nila, hindi identified. Magpakita ka din ng document na mas superior. Kasi kung makipag-argumento ka sa Biblia, patutunayan mo nito yung salita ng Diyos, you need to present na mas superior yung side mo. Eh hindi nga superior yung side mo, mas superior sa amin, and then you keep arguing against the Bible. So napaka-illogical naman na banat doon. Para bang sumuntok ka sa pader na ikaw mismo, kapag nahulugan ka ng pader, hindi mo mabubuhat yung pader. O, di ba? So dapat, if you argue against the Bible, you should present na mas superior yung side mo. Diba? Ganun dapat yun. Pero sabi ko nga, mas reliable ang Bible kasi meron itong mga nagpapatotoong mga tao nung una na mas malapit sa generation ng mga apostol. Okay? Na hindi ito later on ang 5th century, hindi ito later on ang mga 6th century, hindi kagaya ng Quran na hindi na-identify. Kahit nung 10th century na sa kanila, kahit nung 11th century, wala pa rin naka-identify kung sino sumulat ng Quran. Until noong 14th century, wala naka-identify kung sino sumulat ng Quran. 14th century, malayo na, 900 years na. Walang naka-identify, whereas sa Bible identify. So kung yun ang argumento mo, na ang Biblia hindi salita ng Diyos, very weak yung argument. Kumbaga, diretso sa fireball yung mga argumento niya. No? Kasi yun ang kanyang nilatag. Gigibain din natin yung sinabi niya doon sa Luke. Sa Matthew ba yun na nagbigay ng field, si Judas no, nahang. Tama yun na nahang siya. No? Naghang siya doon sa puno. Hinang niya yung sarili doon sa puno. Wala namang problema doon. Hinang niya talaga ngayon. Nung nahulog siya, sumabog siya. Kasi nga, naghang siya, bibigat yung katawan niya. Pag namatay yung tao, bibigat talaga yung timbang at lumalambot yung laman ng tao. Pag nahulog yan, wawasak talaga yan. So walang problema doon. Hindi naman contradiction yun eh. Sa inyo lang yung contradiction na iniisip niyo. Wala pong contradiction sa Bible. Doon sa naman, generation to pass daw, yung tinutukoy kasi doon ni Kristo, yung kanyang transfiguration, na hindi pa darating si Kristo, mararanasan na ng mga tao yung glory ng Son of Man. Totoo naman, nag-transfiguration naman talaga siya doon eh. So again, hindi contradiction lang sinasabi doon na mamamatay sila physically hanggang sa makita nila si Kristo. So again, hindi nag-fail yung prophecy, natupad yung prophecy doon. Mali yung kanyang accusation kanina. So nasagot na natin yung mga writers ng Gospels at kahit sa kanilang mga tafsir, pinatotohanan ni Ibn Ashur, chapter 352, ni Ibn Ashur, na mga 12 apostles ay talagang pinatutunayan na talagang sila ay inspired, talagang sila ay reliable. Sa tafsir ni Ibn Ashur na isang Sunni, sa chapter Al-Imran, ayah 52, sinabi ni Ibn Ashur na isang Sunni na talagang ang 12 disciples na Isa, alayhi salam, sa kanilang Quran, sabi dito sa kanyang tafsir, the apostles were 12. Simon Peter, brother Andrew, John, son of Zebedee, James, Matthew, Thomas, Philip, Bartholomew, James, son of Alphaeus, and Jude, and Simon the Zealot. So ang mga 12 apostles ni Kristo, pinatotohanan ni Tafsir Ibn Ashur sa chapter 3 verse 52 na talagang sila ay mga disciples ni Isa na sinasabing sila ay mga helpers ng Diyos. Helpers daw, ansar. Sabi dito, nahnu ansar Allah. Helpers daw ni Allah itong mga to. So bakit mo i-debunk yung Biblia na authorship, samantalang yung authorship na nakalagay sa Biblia ay mga helpers ng inyong Diyos, not unless kinokontradict mo ang inyong Diyos at kinokontradict mo ang inyong mga scholar o nagsasabong-sabong ang scholars ng Islam. Itong nakalagay sa tafsir ni Ibn Ashur yan, malinaw yan sa kanyang paliwanag. No? Na mga apostles, mga 12 disciples ay talagang known at accepted na sila talaga yung mga helpers. You see? So even their scholars are approving the authorship and the known authors of the New Testament. I-debunk mo na lang si Ibn Ashur, okay lang naman kung i-debunk mo si Ibn Ashur, wala problema sa amin. At ang nakakahiyang sinabi niya na ito daw Quran, mga kapatid, no? Na pinakita natin, hindi daw to salita ng Diyos. Then why are you arguing against the Bible na hindi to salita ng Diyos
kung mismo umaamin ka sa live na ang itong Quran na ito, hindi to salita ng Diyos. Saan ang ititindig mo? Wala kang ititindig, aatake ka lang. Yan, ang Quran mo, ganun din naman, problema. Parang inaaway mo yung Quran mo. Bago mo awayin ng Biblia, no, huwag mong awayin ng Quran. Kasi sinabi mo na kanina, hindi to salita ng Diyos. Yan, inaprobahan ng Al-Madina University of Al-Madina, itong translation nyo. Aniprobahan ni King Fahad, no? Sa Al-Madina University. Pinalalabas mo, sinungaling ang buong university ng Al-Madina. Parang sinasabi mo na ito, mga Islamic scholars ng Al-Madina, sa mga directors at mga university scholars doon, mga professors, ay mga sinungaling, mga nanlilim lang. O, siya nagsabi noon guys na itong Quran na kanilang pinapublish sa Darussalam, binibenta pa nga nila to ay hindi salita ng Diyos. So kayo mga Muslim, nagbebenta kayo ng hindi salita ng Diyos. Nagpapublish kayo, nag-i-edit kayo ng isang book na hindi salita ng Diyos. Yet you are barking against the Bible na nasa inyo ang problema.